Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rosal. Kasama po natin Chief Superintendent Wilben Mayor, spokesperson po ng PNP. So, sir, ngayon ba meron unang pwedeng sabihin na meron talaga o wala? Siguro maganda, Kuya Daniel, isintayin natin yung result ng investigation ng NBI. Okay. Ang Philippine National Police naman ay nakikipagtulungan dito sa investigation na ginagawa. At siguro maganda na rin na i-emphasize natin sa publiko, sa ating mga kababayan, yung higpit ng batas ngayon. Napansin na nga ng lahat na rin na even though palagi tayo nasa TV, palaging nasa radyo na nagsasabi na huwag tayong magdala, and yet meron pa rin mga nahuhuli. Siguro, it's high time really na ma-emphasize yung higpit ng firearms and ammunition law. Na yan ay isang batas na hindi kino-consider yung intention mo, whether it's good or bad, good faith ka or bad faith. The mere possession of that particular prohibited item is already a violation of it. But don't you think that it should also be reviewed na rin ngayon? High time na rin na i-review yung tungkol dyan sa illegal possession of ammunition? Siguro, bigyan na lang natin sa legislature na po yan, sa ating mga congressman at senador, bigyan natin sila ng pagkakataon ma-review ito. At ang Philippine National Police po naman ay nag-i-implement lang po kung ano po ang binigyan nilang batas. Kung kayong kasi ngayon meron na mga nagre-review nga dun sa batas na yan, what would you suggest sa kanila na kung sakali ay medyo amyendahan, kung meron man, na sa palagay ninyo or sa tingin ba ninyo okay lang yung ini-implement ninyo ngayon? Kami naman, Kuya Daniel, sa Philippine National Police, for the past years naman na ang mga batas ay nagbabago-bago, ang PNP naman is implementor lang po naman kami. Kung ano po ang nilabas ng Kongreso, dahil sila naman po ang gumagawa ng batas, din kami naman po ay sumusunod ng po doon. Yun hong sinasabing nangihingi ng 4 na bilyong pisong ransom dun sa mga kidnap victims sa Mindanao. May balita ho ba kayo nun? Sa ngayon, Kuya Daniel, is basically yung lumabas na video doon, but ang ating policy nga dyan is no ransom no ransom policy. Pero meron kayo bang ginagawa ngayon with regard to that para doon sa pag-recover at yung pag-authenticate ng veracity niyang mga reports? Tuloy-tuloy naman ang operation natin dyan, Kuya Daniel, in coordination with the Armed Forces of the Philippines. May nakatutok naman na Special Investigation Task Group dyan. At noon pa naman, hindi naman yung nabubuwag at hindi natin nare-recover yung mga hostages. At of course, ang ating mission dyan ng Philippine National Police and of course the government itself and the Armed Forces of the Philippines is yung safety rescue ng mga victims. Nagsalita na din ho si Chief PNP tungkol ho dito sa itong reklamo ni Luel Menorca, yung dinukot daw siya sa Sorsogon at may mga pulis na involved na sinasabi siya. Ano na ho resulta ng ninyo doon, ng investigation po ninyo? Kasi sabi ni Chief PNP, hindi natin kukonsentihin yan. Tama po yun. Yun ang nabanggit ng ating Chief ng Philippine National Police na kung merong mga police na involved sa crime, ay dapat lang maparusahan. Subalit sa ngayon nga po, alam ko ang kaso po yan nasa Department of Justice na po. Pero wala ba kayong ginagawa na investigasyon sa sarili ninyo, motu proprio, sa hanay ng mga pulisya? Kasi pulis ho yung involved na sinasabi dito dahil, di ba, dapat meron din kayong gagawin dito mga administratibong hakbang. Meron kaming informasyon, Kuya Daniel, but it is limited. Sabi nga namin sa kanila is, kailangan din namin yung kanilang informasyon para ma-substantiate yung kanyang mga allegation, para ma-full-time yung investigation. But in the absence of that specific information, then ang Philippine National Police is tied din yung hands namin. We cannot go on something na kulang din po yung informasyon. So they have not filed any formal complaint naman sa inyo din? Wala silang sulat sa inyo, wala silang reklamo sa inyo, complaint sa inyo na nagpapa-imbestiga dito sa pangyayari ho na ito? For the past days na nga po, yun nga nabanggit nga ni Chief PNP, kami naman po ay willing po na mag-imbestiga, tulungan po sa kanila at kami na nga po ay, sabi nga namin, pwede kami pumunta sa kanila kung anumang oras na kailangan nila, but until now po is wala po. Siguro hintayin na lang po natin siguro kung ano po yung sa DOJ po nalalabas po. Alright. So meron hong mga aligasyon at meron mga sinasabi. I do not know kung aware din kayo na meron daw kayong satellite station din sa loob ng compound ng INC?
Yung po ay dininay na po ng ating Quezon City Police District Director, Police Chief Superintendent Edinho, at mismo So, yung pong... wala hong ibig sabihin ho ba, wala kayong headquarters na nasa loob ng kanilang compound? Wala po. May mga police of course na nagpapatrolya, nag-iikot sa mga vital installation at kinukonsider naman natin of course yung lugar na yan na vital installation. So, iba ho naman kasi yung nag-iikot lang eh. Kung nag-iikot lang, nagpapatrol lang. Outside yan, hindi ho ba? Pwede rin pong minsan, siyempre, ang nagbibisita rin po lahat kami ng mga lugar. Posibleng paminsan-minsan din po ay pumapasok doon. But definitely, wala po doon. Walang detachment? Wala po. Wala kayong detachment doon sa loob? Ang QCPD po ay wala pong So, detachment. ilan ho ang security na nasa loob ng compound ng INC na mga pulis? Una pa, siguro maganda ipaliwanag natin, Kuya Daniel, merong security ang pagkakalam ko na-registered po sa SOSYA ang Iglesia ni Cristo. Iba ho yung security na mga Blue Guards. Yan, diba? company guard po nila, sarili po nila yan. Iba yung company guards. But iba din naman yung mga galing sa PNP Organic na mismong nasa kanila as part of their security. May mga, of course, may mga miyembro din tayo sa kapulisan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero yung specific na VIP security, siguro pwede natin tingnan yan sa Police Security Protection Group na unit kung meron nga po talagang naka-assign sa kanilang mga, kung sino man sa kanila na assigned na police para magbantay. So you are vehemently denying now na merong detachment sa loob ng kanilang compound? Ang police. Opo, nabanggit na rin po yan, Kuya Daniel, na for the past days nung tinanong po ang QCPD Director. At the same time, yung Regional Director, si General Pagdilaw po. And that is also being sanctioned by the Chief PNP, di ba? Yun So, ang po. burden of proof ngayon nito, nasa mga nag-aakusa. Yun po ang... Napatunayan nila na meron nga kayong detachment doon at meron talaga doong lugar where your police personnel are staying na kung ba parang bahagi ng inyong operation. Yun nga po ang hiling din namin sa kanila na bigyan po kami din ng sapat na informasyon para naman po kung meron nga po is of course magkaroon ng sanction pagdating po sa bagay na yun. Alright. So kayo wala kayong ginagawa motu proprio on the part of the PNP na hierarchy na to check on the veracity of this report? Yun na nga po, ang nabanggit ko, una-una kung doon sa detachment, dinirect na po natin ang QCPD dyan to clarify on these things. Ang sabi nga niya po, wala. As regards naman doon sa claim po ng ni ex-minister Minorca na yung sa tungkol doon sa mga police din po, sabi nga po namin, meron kami mga limited na information. But again, that is not sufficient to initiate a complaint or investigation against doon sa mga pulis namin. Kaya ang hinihiling namin sa kanya is dagdagan pa po yung impormasyon na yun para magkaroon kami ng matibay na ebidensya laban po sa mga kapulisan namin. So you rely on the report of QCPD director? Yes, because... And you believe na yung sinabi niya authentic yun at wala talaga and you don't have any parang check na ginawa na kundi pinanghawakan ninyo yung salita niya? Una-una, ang QCPD Director po. Pangalawa, yung Regional Director mismo po ng National Capital Region dahil nasasakupan nila po itong area nito. Ano mo yung sinasabi dati na parang si former QCPD Director Joel Pagdilaw yung parang natuturo ni Luel Menorca na parang nabanggit na siya yun pero noong ipakita yung picture parang hindi naman ma-identify kung siya nga. Are you aware of that, sir? Yung nagpunta daw sa Sorsogon? May mga informasyon nga na gano'n, Kuya Daniel. But again, yun nga ang sabi namin is siguro mas maganda talaga yung, kumbaga, para ma-substantiate nga po yun is... May formal na ihain sila. Kumbaga, yung informasyon na, kagaya ng video, it's really hindi rin sapat kung paanong identification yun. So kung ikaw mismo yung personal na biktima doon, kumbaga personal knowledge mo yun then definitely you can pinpoint kung sino po yun. Ma-identify mo. But again nga, sa ngayon wala pa po yun. Siguro yung sa DOJ po siguro yun na yung basihan ng kanilang complaint na rin po doon. Alright, so far ngayon sa inyong mga ginagawang mga adjustments sa ating mga pulis, kasi kulang pa rin kayo, hindi ba?
Yes, kung titingnan po natin... Nagre-recruit pa rin kayo, di ba? Parang pagka pinag-usapan yung mga gusto nyong madagdag sa inyo, ilan pa ho ang gusto ninyo ngayon madagdag sa hanay ng mga pulis natin? At ang target natin na ma-recruit? Sa ngayon po, meron kami mga 150,000. Ang ideal po yan, based dun sa DBM na structure, is 174,000 para po ma-attain natin yung 1:500 na ratio po, ideal ratio. Sa ngayon po, yearly nagre-recruit tayo ng 10,000. 10,000 PU1s kasi inuuna muna natin yung sa baba. Actually, may balance pa kami ngayon na 4,000. So siguro it's high time ngayon, Kuya Daniel, na magbigay din ng mga impormasyon sa ating mga kababayan na interesado maging police. Yes, mag-apply po kayo. Yes. Pero dapat ba puro PNPA dadaanan nila o paano bang ibang pwedeng application? Halimbawa ako, gusto ko mag-police, kailangan ba PNPA pa ako or paano ho bang pinakamadali? Yung PNPA po, sa official po yun. Okay. Ang PO1 po yun yung sa rank and file, yung pinaka-rookie So tawag. pag mag-PPO1 lang ako, paano ang requirements ko? Requirements po, unang-una is dapat 4-year baccalaureate degree po kayo. So kung graduate ka ng any 4-year degree course? Degree course, yes. Okay. Then dapat may eligibility ka, pumasa ka sa NAPOLCOM examination, civil service, board examination. So hindi pwedeng either or. Kailangan lahat yun. Hindi naman. Dapat pumasa ka sa NAPOLCOM. Merong examination po yun. So kung kung pasado ka sa NAPOLCOM, kailangan pa rin ba yung civil service eligibility? Hindi na po kasi... Once pumasa ka sa NAPOLCOM. So pwedeng straight ka na NAPOLCOM na lang. Diretso po yun. Either naman po dun eh. May bayad ba pagkuha ng exam sa NAPOLCOM? Hindi ko po kabisado. Kaya Pero pwedeng mag-apply basta meron kang 4-year degree course. Pwede ka na mag-apply ng exam sa NAPOLCOM. Yes, pwede naman po. May reviewer ho ba yan? Or what? Ang pagkakalam ko meron po. Meron naman po. Alright. So pwede na silang dumiretso doon. May panahon po para nagbibigay sila ng test. Okay. Kailan po yun. Then, of course, yung mga normal nating mga clearances. Of course, good moral characters. So kailangan mo ng mga clearances sa NBI. Barangay clearance yan. Mga police clearance, court clearance. And then, dadaan ka, of course, sa neuropsychiatric test na ina-administer ng Philippine National Police, drug test, physical fitness test. So ito yung mga basic na... So, bawal na malaki yan yan? Kung PU1 ka, talagang hindi ka makakalusot doon, Kuya Daniel, at mabigat ang training po doon. So, pero dati kasi naglabas si General Ping Lacson nung panahon ni Lacson, di ba? 34 yes, lang ang yes, so nagpapayatan kayo. Ang sabi nga ni Chief PNP po is dapat yung sa physical condition mo, personal mong lookout yun eh. Sarili mo yun, dapat ayusin mo. Ngayon naman, meron naman kaming tinatawag na physical fitness test. Especially yung mga... Kaya lang, pag naging official na, medyo nahihirapan na rin pumasok sa mga physical activities nyo dahil busy din with some other things na ginagawa. Di ba ganun ang nangyayari? Kailangan you have to find time, Kuya Daniel. Kasi sarili mo yun eh, di ba? Kailangan mabilis kang, kumbaga, gumalaw, tumakbo dahil nga kailangan yun. So, nakakakumbinsi pa ba kayo ngayon na marami? Marami ba ngayon? Kasi the last time I talked to General Marquez, nagre-recruit nga kayo. Yes. Kumusta, na-improve ho ba yung recruitment natin? Mas marami na ba pumapasok ngayon mag-police? Sa ngayon nga, yun nga ang balance natin ngayon. Dati ang quota is na 10,000, so meron tayong 4,000 siguro. Naayos na rin yung 6,000. Yung mga applicants natin nadadagdagan? Opo, nadadagdagan na rin. Okay. So, ano hong hotlines na ngayon na working na mas maayos? Dahil the last time, magpapalit din kayo, nakapagpalit na ba? Yung 117 ba? Na i-ano na natin. Kasi meron kayong bagong ini-introduce eh. Sabi sa akin ni General Marquez meron kaming in-introduce nga yung 118 but ito is nasa stage pa ng planning pa nga. Hindi pa. Though identified na rin yung number na yon. Actually, naka-reserve na nga po yun sa amin. Pero sa ngayon pa po is masusing pag-aaral pa yan at dahil nga sa mga course yung funding nito. But pwede naman po yung 0917-847-5757. Yun naman po ang ating palaging... Ay, yun, text hotline po yan. Text, pwede din tumawag doon? Text po yan. Basta text lang? Opo. Okay. Yung 117, pwede kang tumawag.
No, so yung 117 pa ang ginagamit po natin. Oo, ginagamit pa rin natin. Hindi pa tayo nakakapag-shift doon sa bago. Hindi pa po. Though ang mga bawat naman regions is or mga station may sarili sila. But again, yun nga ang kumbaga balak plano ni General Marquez is that dapat meron lang isa na hotline para madaling alam. Natatry nyo ba yung 117 nyo kung if it's really working good? 117 is kasi kuan po yan sa DILG po yan, project nila. You call the 117. Binabato lang yung sa inyo. Binabato naman nila yun sa station na concern. So per station na lang ang bato? Opo. Paano ba sinabi nyo? Ang concern mo dito sa Quezon City. So yung operator nun, tatawagan yung station. Parang naging lang sila, parang call center lang. Pero nagpa-follow up po sila kung ano po ang naging response ninyo. Okay. Yeah, so ang nakaupo doon, DILG? Opo. So pag ano yung feedback noon, kung anong ginawa nyo, papalo upin po yun. Dapat mag-feedback kayo sa taas. Kumusta ngayon ang crime rate natin based on your assessment? Nadagdagan, babawasan, tumaas, o bumaba? Meron kaming anti-criminality campaign yung sa Lambat Sibat, Kuya Daniel. Which is continuous naman yun. Is continuous po yan sa pag-implement po yan, especially dito sa Metro Manila. And of course, nakascade na nga po yan. Nakikita naman natin ang trend na pababa. Okay. And of course, pinofocus na natin to lalong-lalo na pagdating sa mga ganitong panahon. At pag nakita na namin na proven nga pag ang mga pulis nga talaga ay nasa kalsada, ang crime trend talaga is pababa. Kasi nga, ang presence ng police is really a prevention or deterrent sa pag-commit ng crime. Palapit to kasi yung holiday season. Tumutungtong kasi yung mga bear months. Dumadami daw yung mga peking pera. Totoo ho ba ngayon yan? Marami ba kayong ngayong mga nahuhuli? Wala akong kumbaga specific information or reports na natanggap ako tungkol dun sa peking pera. No? Though may nabasa akong report na may kumakalat, yung unit na involved, hindi ko lang kabisado sa ngayon, Kuya Daniel. Anong tumataas yung incidents ngayon para maalam ng mga kababayan natin to avoid? Usually naman is palaging crimes against property, theft, robbery, and physical injuries. Especially pagdating na ng mga ganitong panahon na festive ang season, usually physical injuries ang tumataas dyan dahil nagiinuman, nagkakasayahan. Minsan, despite of that nagkakasayahan, nagkakasakay na naman ng iba. Yung iba ho ngayon, maraming nare-receive naman ako yung mga motor nila na ninanakaw. Kumusta ho ba sa inyo ngayon ang report ng yung mga scooters? Ang dami ho kasing mga ninanakaw ngayon na ganyan. Two-way ang ginagawa natin dyan, Kuya Daniel. One is, of course, yung law enforcement, yung aggressive operation. At the same time, yung information campaign. Kaya nga siguro naging maganda rin yung campaign natin nun sa mga Sayo Patrol na ina-encourage yung mga nagpa-park lang dyan sa kalsada na as much as possible, meron silang garahe dahil nga prone yan for motor napping, pagnanakaw. And sa percentage-wise, ang pinakamarami is stolen while parked, especially sa gabi. 12 to 4, na lalong nasa kalsada. Yes. Kasi prone na prone yun. So, may bibit-bit na. yes, dali-dali namang kunin po nun. So, ang security kasi, siyempre, personal responsibility mo, yung property mo. So, on one side, we inform the public, ito yung gawin nyo, lock nyo, ipasok nyo sa bahay nyo. On the other side, of course, yung campaign din natin sa operation against dito sa mga nagnanakaw ng motor. On the other hand, meron pa tayo yung tinatawag na visitation sa mga second-hand items dahil alam po naman natin, minsan pag nakakarnap, natachap-chap yan, bebenta. Kaya yung visitation powers ng PNP sa mga second-hand articles ay pinaigting pa yan based on sa instruction ng PNP. Yung uniform niya, hindi na natuloy, ano? Yung bagong uniform na supposed to being ipinapasok. Last time kasi may pinag-uusapan kami bagong uniform ng... Opo, yung blue. Di ba yung isang na... Hindi ito po. Hindi na natuloy yun. Hindi na po kasi nung, kumbaga, kasi sa amin, pabago ka magkaroon ng bagong isang uniform is may evaluation po yan. Yeah. Binibigyan natin yung survey yung mga kapulisan kung okay sa kanila. It appears na maraming ayaw nun. So, kasi daw kaya raw maraming ayaw sa kanila, gagastos na naman sila. Meron hindi pala kayo, yung mga nakabili na ng bago, yung nakakuha na. Kasi meron silang allotted, hindi ba? Opo. So pag nakakuha na sila, kakukuha pa lang nila, yung mga kakukuha pa lang, hindi pa sila allowed para doon sa
So sila gagastos ng sarili, di ba ganun? Meron kaming replacement clothing allowance every 3 years. That's 14,000. So yun ang... 3 years pa. So yung tatagtarin mo yun, ano? That's na 3 taon. Ng 3 taon. So yun naman ang binigay ng gobyerno sa atin Okay. na So panggastos. ayaw nila. Ayaw nila yung, ayaw nila ng design o ano ho? Yung design. Sa Ayaw design, nila, tsaka yung kulay. Ayaw nila. Okay. Karamihan is gusto na rin yung present na may stripes. Pero ang problema lang kasi dito sa stripes yung medyo mainit kasi yan eh. Ang hinanap, fabric lang naman yung gusto naming baguhin dyan. But again, pag tinignan Hanap na ibang tela. yung tela lang kasi medyo mainit nga sa labas siya. Napakainit lalo Wool na. ba yung ginagamit nyo? Hindi Parang masyado ano, kung parang expert sa tela. Parang nylon yun or something. Ang fabric nun eh. Medyo mainit talaga, Kuya Daniel. Lalo So kaya ang gusto highway- nyo mapalitan yung yung tela lang po. Yun ang isang pinag-aaralan ngayon ng ating Directorate for Research and Development na baguhin yung tela ng mga, lalong-lalo na yung naka-stripe na nasa labas. Like, tingnan mo yung mga highway patrol natin Yes, nasa kalsada. Napakainit po niyan, actually, kung nasa kalsada ka. Well, wish you good luck. Jen, may dala ka bang Miranda Law? Miranda Doctrine? Actually, wala akong dala. Pero pwede kong... hindi Pwede ko mo na dinadala. i-recite. Pwede ko na i-recite. Nasa utak ko yun. Pero usually, ganun, di ba? Pag Yes, hindi pa kabisado, pinagdadala sila. Yeah, ang point naman doon is that to guide you. O meron na kayo ngayon sa... Meron sa cellphone, Okay. pwede naman yun hindi mo dala, but ng cellphone ka. Pero ang sabi ko nga sa mga kapulisan, Dapat memoryado. meron kang card, but it should be in your mind. I mean, memorize mo yun because automatic dapat yun eh. So, Nasasabihin mo sa sabihin mo, hinuhuli. pag hinuhuli mo, you have the right to remain silent. You have the right to have independent, competent counsel of your own choice. If you don't want to that counsel, the government provide you. Parang ganun. Tagalogin mo nga, sir. Meron kang karapatan para manahimik. Meron kang karapatan para kumuha ng isang abogado na yung sa sarili mo, pinipili mo, competent. Ibig sabihin, Kung hindi mo kaya. maayos. Kung hindi mo kaya, ang gobyerno magbibigay sa'yo. Ganun po. Ang sasabihin mo ay maaaring gamitin lang. Magigimiting laban sa'yo. Sa korte. Dapat talaga Tagalog, sir, kasi maraming... Yes, meron nga tayo dyan, yung translation na Meron pang ibang dialect, di ba? Yung alam ko meron na din sa Ilocano, meron. Di pa ba kayo Yes, nag-isip? Kasi ibang mga kaibigan natin pulis, pinapakita nila ako nakatranslate na sa ibang dialect. Kasi ang rule talaga dyan, it should be yung kung ano yung dialect. Maintindihan nung inaaresto mo. Ay kung, kaya nga ang balak na nga natin ngayon is even doon sa foreign language. Especially ng mga marami nating foreigners nito, Koreans, Japanese. Okay. So, i-translate natin Chinese. Ita-translate yun. Para naman. Arresto ka ng isang foreigner na wala yung interpreter, so napakatagal. At least kung Masasabi marunong ka na mo. nun, sabihin mo na. Dapat pala talaga sa cellphone. Kasi para may iba-iba ng translation. Meron ding Ang rule talaga dyan, of course, kasama yun sa aming mga dala-dala. dala-dala namin. English lang yung dala niyo yata. English. Sa likod, English Tagalog. and Tagalog. Tagalog, sa likod. English and Tagalog. So ngayon, Ngayon, yun sa cellphone, andyan lahat. Kumbaga, andyan lahat sa... mas marami na ngayon. kasi dala-dala mo naman palagi, ma-access mo naman. We wish you good luck, sir. Pati na dito sa inyong preparation na isinasagawa sa APEC. And we just hope na itong mga problema natin, especially yung pangamba ng taong bayan sa iba't ibang aspeto ng seguridad ay matugunan ng ating mga pulis. Maraming salamat po for the time. Salamat, Kuya Daniel. Thank you. Meron palang may gun show daw. Meron mamaya. Philippine National Police Spokesperson Chief Superintendent Wilben Mayo. Dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.